Pagka meron ka nasa lubong na pagkakataon na makakagawa ka ng mabuti, lalabas, kinakausap ka ng Diyos. O ako nag-set nito. Kaya nangyari ito dahil ako ang nagtakda nito. Dapat gumawa ka doon sa oras na yun ang pinapagawa niya. Doon sa panahon na yung kinakausap ka ng Diyos. Ang Diyos ang namamahala ng panahon. Siya ang nagseset ng panahon. Nakakita ka ng isang panahon na meron kang opportunity gumawa ng mabuti. Utos niyang gumawa ng mabuti sa tamang panahon. Ano ibig sabihin? Pag nakakita ka ng panahon na makakagawa ka ng mabuti, ano ibig sabihin nun? Sinasabi sa'yo ng Diyos, eto yon, panahon to. Gawin mo to. Inuutos ko sa'yo, itong oras na ito, gawin mo yan. Di ba ganon? Basahin natin ang 3:27-28 ng Kawikaan. Huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. Huwag mong sabihin sa iyong kapwa, yumaon ka at bumalik uli, at bukas ay magbibigay ako pagka ikaw ay mayroon. Ayon. Ang liwanag, ano? Ang sabi, huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. Kasi ang sabi dun sa 6 ng Galacia, samantalang tayo'y may pagkakataon. Yung salita sa Tagalog, hindi masyado Sabi sa Biblia, samantalang tayo may pagkakataon, magsigawa tayo ng mabuti. Utos ng Diyos yung gumawa tayo ng mabuti. Kailan mo gagawin? Ang time, ang panahon, may nagseset ang Diyos. Ang Diyos ang nagbibigay ng okasyon para makagawa ka ng mabuti. Kung paanong si Satanas nagsisingit ng okasyon para makagawa ka ng masama, ang Ama sa Langit naglalagay ng okasyon para makagawa ka ng mabuti. Sa oras na yon, merong nangangailangan ng mabuting gagawin mo. Huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan. Pag nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. Ibig sabihin sa oras na yon, Sis Luz, para ka kinakausap na Diyos, gawin mo. Alam mo yan, ha? Sinabi ko na sa iyo yan. Ayan, dumating na pagkakataon. Merong nangungutang sa iyo. Walang pambili ng bigas. Bigyan mo ang sa'yo ng hihingi. Huwag mong tatalikdan ang nangungutang. 5.42, Sis Luz. Bigyan mo ang sa iyo'y humihingi at huwag mong talikdan ang sa iyo'y nangungutang. Dumating yung pagkakataon na may nang hihingi. No? Kinakausap ka ng Diyos. Ayan, sabi ko sa'yo, ha? Bigyan mo humihingi. Humihingi yan, oh. May pagkakataon ka, may ibibigay ka pa. O, anong gagawin mo ngayon? Di ba parang naramdaman mo sa oras na yun, kinakausap ka ng Diyos? Kasi may pagkakataon ka naman, wala naman lumalapit, paano mo naman gagawin? Ba, may pera naman akong papautang, wala namang nangungutang, paano yun? May pagkain ka ipapakain, wala namang gutom. Pero nakakita ka ng gutom, sa panahong meron ka namang ipapakain, o kaya, yung kakainin mo mismo, ipinakain mo dahil may nakita kang gutom, kinausap ka ng Diyos, pakainin mo yan, gutom yan. Yung opportunity ang papakilala sa'yo na sa oras na yon, kinakausap ka ng Diyos, gawin mo yung kanyang pinapagawa. Ha? At wag natin kalimutan po na magpakita ng awa sa ating kapwa. Sabi nga dun sa 6:36 ng Lucas, isang bagay po na ibig naming ibahagi sa inyo, no? Magmaawain kayo, gaya naman ng inyong Ama na maawain.